Mayong Domingo nga adlaw sa pagsaulog sa Resurrection Sunday, Easter Sunday, atong tanawon sa pulong sa Dios kung unsa ka importante ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Gani si Apostol Pablo nagatudlo kanato pinaagi sa iyang pagwali sa ebanghelyo. Mayong gaytang ebanghelyo ang pagkamatay ni Ginoong Jesucristo dito sa Krus Kalbaryo, gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw na banhaw ug maunay atong kapasikaran or muna atong ligon nga patkuranan sa atong kaluwasan. Ngani usa sa sulat ni San Pablo sa Roma Kapitulo 10 sa bersikulo 8 nga nag-ingon siya, the word ingon diri sa English nga Bible, Romans Kapitulo 10 bersikulo 8, but what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. Nagikawali ni Apostol Pablo, unya nagpadayon sa pag-ingon sa verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. So, mo ni ang prinsipyo nga gitudlo niya kanato nga kung imong gituuhan sa imong kasing-kasing, dili lang kay sa imong hunahuna, not a mental assent, but believing in the heart. Niingon siya, for with the heart one believes unto righteousness. Kung di kinasing-kasing gud mo pagtuo ni anang maayong balita o gospel ni Jesus Christ, then righteousness moabot kanimo, and with your mouth confession is made unto salvation. So principle kana bisan si Ginoong Jesucristo mao'y nagtudlo kanato nga the abundance of the heart, the mouth speak. Kung unsay sulod sa imong kinahilagman, sa imong kasing-kasing, imo man ta isulti sa imong mga baba. Pagkahuman, sa verse 11, ingon siya, for the scripture says, whosoever believe in Him will not be put to shame. Dili ta maulawan kung nagatuo ta sa gihimo ni Ginoong Jesucristo nga siya dito sa Krus Kalbaryo namatay, gilubong, ug nabanhaw sa tulo ka adlaw. Unya mo na ang ebanghelyo, mo na ang maayong balita. So maghisgot ta og pagkabanhaw usa ka na ka parte sa ebanghelyo o sa maayong balita ni Ginoong Jesucristo nga siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. So atay lain makit-an atong i-expose ang unsa gyud ang kamatuoran ug ang kaimportansya sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Diri sa 1 Corinthians chapter anita magsugod chapter 15, o sugdan nato og basa sa verse 1 o asa ta musangko sa tong basa nya while nagbasa ta ini mo himo ko og gamay nga komentaryo nga atong masabtan gyud unsay gisulti dinha sa pulong sa Dios sa Biblia sa gisulat ni San Pablo. Verse 1, 1 Corinthians chapter 15, verse 1.
Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, in which you stand. Muna atong gitindugan ang iyang giwali nga atong gidawat ang maayong balita, ang gospel. Unsam ng gospel? Sa verse 2, makita na to, by which also you are saved. Nga kanang maayong balita maoy makapaluwas ka na to, if you hold fast, kung imong yung pugngan, imong kaptan, that words which I preach to you, nga iyang giwali ka na to, unless you believe in vain. Kaya kung wala mo madawat, then wala pulos ang imong pagtuo. Verse 3, for I delivered to you first, muna yung pakita ka na to, ang maayong balita. Unas tanan, ingon siya, akong hatag kaninyo, I delivered to you first. Of all that which I also received, nga iya pong nadawat, sa ato pa, mayroong gani nadawat, ato pa napadayag diya kaniya, iyang gidawat, o iyang giwali kaninyo, nga inyo pong gidawat, ni dayag po kaninyo, sa ato pa nasabtan, padayag, ni pahayag, which I also received, that Christ died for our sins. Nga si Kristo namatay, alang sa atong sala, according to the scripture. Sumala sa kasulatan. 1 Corinthians chapter 15, sa verse 3. O niya, ingon na po siya, hinumdumi nga, ningon siya nga, si Kristo namatay tungod sa atong sala, sumala sa kasulatan. Niya sa verse 4, ningon, that He was buried, gilubong. So, namatay, gilubong, and that He rose again, og siya nabanhaw, nabuhi pag-usab, the third day, according to the scripture. Muna nga, kita, ang atong gikaptan, mao ang scripture, ang balaan nga kasulatan. Muni atong atong ligon nga pundasyon o patakuranan. Mga igsoon, paminamog mayo, kani permi na ko ni balik-balik og sulti nga dili ang imo relihiyon mo imo patukuranan sa imong pagtuo haron ikaw maluwas. Kay ang Biblia nag-ingon sumala sa kasulatan according to the scripture. Permi niyo madunggan nga asa makakitag relihiyon makaluwas o nga dili man ang relihiyon nimo mo'y namatay haron para mapasaylo ka sa imong sala. Si Jesus ang persona. So atong tanawon ang kamatuoran niini nga mayong balita nag-isgot kini o it concern about a person, the person, ang tao, ang persona, si Jesus Christ, si Kristo, ang persona nga gihisgutan nga nabanhaw o siya ang Kristo sa kasaysayan. So gani ang Biblia dili lamang kini religious book, dili lang kini libro sa mga sa reliyon, kundi it is a history o kamatuoran, it's a fact. May tungod kini sa pagkatao ni Ginoong si Kristo, ang iyang persona nga siya namatay para sa atong mga sala. Sa to, siya ang bayad aron kita maluwas sa sala. Kaya ang sala makaguba sa kinabuhi sa tao. Muna ningon din
uh, Christ died for our sins according to the scripture sa verse 3. Unya, wala magpadayon din, dili lang kutob niya kundi nagpadayon that he was buried. Ang fact nga, gilubong siya, kay namatay, gilubong. Kamaturan ka na. And he rose again at the third day. Sa tulog ka daw, nabanhaw siya. Mo ka na atong tagaan o gibug aton, kanang iyang pagkabanhaw. Kay daghang mga tao nga maglisod og sabot gani o pagtuo mga mabanhaw ba di ang patay. And that he was seen, ang kamatuoran ni kay daay mga saksi. Si Apostol Paul, ang ulahin na gani siya nga saksi, pero ang unang yung nakasaksi ini, ang iyang mga apostoles, si Pedro, dayon ang 12 niya nga mga disipulo o sa tanan nga mga iyang tinunan, mga 500 kato ka mga tao nga nakakita nga siya nabuhi. Muna ang kamaturan, makita nato na, kung ato basahon, kumplito sa Kapitulo 15, versikulo 1 hangtod sa versikulo 11. Unya niingon siya nga, now if, sa verse 12, Laktuta verse 12, now if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? Sa iyang panahon, daghang mga tao nga dili mo tuo nga nabanhaw si Ginoo Kristo, pero gani bisan gani karon atong makitaan nga nakaduog lang sila nga dunay nabanhaw pero wala dili gud nila tuuhan sa ilang kasing-kasing kay dili man real, dili man nila nasinati ang gahom sa pagkabanhaw. Now, sa verse 11, ningon da kay doon sa iyang panahon dunay mga tao nga nag-question ba nga nga siya doon na bagay ay pagkabanhaw. Ni dipinsa si San Pablo matod pa niya. But if there is no resurrection of the dead, kaya kung walay pagkabanhaw sa patay, then Christ is not risen. Sa ato pa, wala mabanhaw si Ginoong Hesus. Kaniyang paagi sa iyang rason, mura ba siya o nakigdebate nga murason siya. Niya sa verse 14 matod pa niya, and if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. So kung wala yung babanhaw si Kristo, ang matutun sa Pablo, ang among pagwali, ang samayong balita, ang gospel, walay pulos. O ang inyong pagtuo, usab, walay pulos. Iniyon sa verse 15, yes, and we are found false witness of God. Kung man gani, nakita nga kami, mga mini o bakak nga mga saksi sa Diyos. Because we have testified of God that He raised up Christ. Kay kami, mga saksi nga si Kristo gibanhaw sa Diyos, whom He did raise up. Kung wala man siya gibanhaw, in the fact that they do not raise. Sa ato pa, o sa gibanhaw, dili yun mabanhaw ang mga patay. So, padayon sa verse 16, matod pa niya, for if the dead do not raise, then Christ is not risen. Kaya kung di mabanhaw ang mga patay, then si Kristo wa day mabanhaw. Nya, dini ang conclusion matod pa niya. And if Christ is not risen, kung si Kristo wala mabanhaw, ang inyong pagtuo, your faith is futile, you are still in your sin. Sa ato pa nagpabilin kamo sa inyong sala. Then,
sa verse 18, also those who have fallen asleep, katong mga namatay nga nag-una, nga naadya kang Kristo, nga nagtuo kang Kristo, nang laglag usab dahil sila. So, sa verse 19 mo ni iyang ingon, si San Pablo, matod pa niya, sa verse 19, may nang imong highlight na sa imong Bible, kay imong matod pa niya, if in this life, kining kinabuhi karon, if in this life only, we have hope in Christ, kung ang atong paglaom kang Kristo, napay mga daghang tao nga paglaom sila kang Kristo, ang ilang pagtuo karon lang nining kinabuhi. Ingon siya, if in this life only we have hope in Christ, we are of all the most pitiable person. Sa ito ba, kita ang pinaka makaluluoy or siya pa in terms sa makaluluoy, timawa o alaot nga tao, kung ang imong paglaom kang Kristo niini lang kinabuhi. So sa ato pa si Apostle Paul ang iyan nang gipasabot nga ang atong kinabuhi nya sa atong paglaom kang Kristo, kay kini ang gisultian mga magtotoo kang Kristo. Nya kini mga tawhana kulang sa kahibalo may tungod sa pagkabanhaw. Mabanhaw ba day ang tao? Murag kulang sila sa pagtuo. Kay doon naman po yung mga nagwali sa ilang panahon na supak sa Ebanghelyo ni Ginoong Kristo, supak sa good news nga si Kristo namatay, gilubong, ug nabanhaw. Wala sila makadawat ana nga mayong balita. So si San Pablo nagingon nga pinakaalaot katong mga Kristohanon sa iyang panahon nga naglaom sila kang Kristo. Doon na sila paglaom kang Kristo, niini na lamang nga kinabuhi. Atod pa niya, kung maura manggani na inyong gilauman, then pinakaalaot ka nga tao din hinihining kalibutan na. O kunya, so matod pa gani, nag-quote siya o sa scripture atong bersikulo atong ilaktot sa verse 32. Yun ani ang mga tao nga anto sila magwali sa pulong sa Ginoo, nagwali sa may balita sama ni San Pablo, gawali sa mayong balita sa Ebanghelyo ni Ginoong Kristo. Unya niingon siya, if in the manner of men, sama sa mga paagi sa mga tao, I have put with the beast in Ephesus. Gani, nakibugno siya sa mga mangtas dito sa Ephesus, sa dapit lugar nga iyang giwalihan. What advantage is it to me? Unsa ba'y ako makuha niini? If the dead do not rise, kung magani patay nga mabanhaw, kung mao na, let us eat and drink, for tomorrow we die. Mangaon na lang ta, inom, huwag kaon, total, pag wag patay tawa na. Tungod kay matug pa niya, kung ang ikaw Kristohanon ka, unya naglaom ka kang Kristo, dinhilang niining kinabuhi karon, alaot kay ka. Kay ambot niya pasabot nga doon na pa'y sunod nga kinabuhi. Gawas nining atong kinabuhi, nining kalibutan ang atong gitungtungan. Mahuman ang atong kinabuhi, kahit anang niani ning kalibutan na, puros man lang temporaryo. Dili ni hangtod ang atong pagkinabuhi nining kalibutan na, tungod kay doon na pa'y kahuman nini, temporaryo man lang ta ini, doon na pa'y sunod nga kinabuhi. Busa kinahanglan, doon ay pagkabanhaw. Importante ang pagkabanhaw. Pero, doon na pagkimangutan na sa iyaha. Ningon siya,
niya siya sa verse 33. Iyang gi bauran ba, iyang gi pasidan-an ang mga Kristohanon dito nga dapita, naningon siya, do not be deceived. Verse 33. Do not be deceived. Evil company corrupt good habits. Ayaw ka mo palimbong kay ang pag-uban-uban sa dautan makadunot o maka-corrupt sa maayong batasan. Ato ning taga-agamay kuan. Kay actually kato mga tao nga walay pagtan-aw mahitungod o buhay sa labutan mahitungod sa pagkabanhaw. Let us drink and be merry. Let us eat. Total, mga matay man tabagaugma. Sadog ba? Kutob lang din ang ilang pagtanaw sa ilang kinabuhi. Wala na sila magtanaw sa sunod na kinabuhi. So, niyang giingnan ang mga magtotoo niya, mga Kristohanon, ngatod pa niya, awake to righteousness. Pagmata ka mo sa pagkamatarong, and do not sin, ayaw ka mo pagpakasala. For some do not have the knowledge of God. Kay ang uban wala di kalibutan sa kahibalo sa Dios. Unsa may wala nila may bawi. Sa verse 35. But someone will say, how are the dead raised up? Unsaon man nga ang patay mabanhaw. And with what body do they come? Sa unsang ang ilang pangutana, how? Unsaon pagkabanhaw sa patay o unsa nga lawas ang ilang mabatunan. Sumulay pangutanan nila. Kay di ba man sila nga ang lawas madunot man. Di ba kadunot ana usa pagkabanhaw. So si Apostol Pablo iyang gitudlo ang espirituhanon nga mga butang ginamit ang mga natural nga mga butang. Sa hinumdumi ang bisan si Ginoo sa Kristo, kung manudlo siya, may tungod sa langit nun nga mga butang sama sa espirituhanon nga mga gipadayag sa iya. Si Ginoong Hesukristo iyang gamiton ang nature, ang kinaiyahan. So dining dapita, Panginoong mayo kay dinhi nato Tagalog gibugaton ang explanation ni Apostle Paul. Nigamit siya og scientific explanation may tungod sa pagkabanhaw. Unya, ang mga tao kay kulang man sa kahibalo sa Dios, matud pa niya sa verse 35. But someone will say, how are the dead raised up? And with what body do they come? Niiyaginan ang mga ang ipang walihan nito itong panahon na niingon sa verse 36. Foolish one, mga buwang-buwang. Sa ito ba, dili, foolish gani, ito ba? Walay kalamag. Kaya niingon man siya nga, dili, daghang tao nga way nali sa verse 34 ngun siya nga for some do not have the knowledge of God, wala sila kalibutan, wala sila kabalo may tungod sa Dios. Unya ningon siya, foolish one, what you sow is not made alive unless it dies. So gigamit niya ang ilustrasyon may tungod sa pagpugas. Unya iyang gigamit kining pagpugas, kung mapugas kag usa ka binhi o sa kaliso, kinahanglan ilubong aron mabuhi, di ba? Namina mo?
Kay mo nag-explain niya unsa kay apagutan na unsaon man pagka banhaw ug unsang lawasa ang ilang maangkon. Muna sa verse 35. Nya ningon sa foolish one, mga buwang nga kamo nga kung unsay imong gipugas hangtod nga dili mamatay, dili ka na mutubo. Iyang gigamit ang ilustrasyon may tungod sa pagpugas o liso. Grain. Nya sa verse 37 ningon siya, and what you sow, you do not sow that body that shall be but mere grain. Ato, mas may siguro kung mabasa nato sa Binisaya, nga imong gipugas, ningon din ha, dili ka na nga lawas nga maulang gihapon, kundili usa lamang kalugas. Tingali, lugas sa usa ka trigo o lugas sa usa ka ug unsa man nga lain nga lugas. Liso ba? O nya, so kung atong tanawon yun, gamit si Apostle Paul og illustration, ginamit niya ang nakatunan nato nga botanical explanation sa botany unsay pag-explain sa kanang nag-alam may tungod sa mga tanom. Nya ningon siya sa verse 38, but God gives it a body as pleases, and to each seed its own body. Dinhi kaning mo basa gaytag kanang Biblia ato yung mura paghagpatagpaton ang kada pulong atong tagaan o importansya. Kay sa primero iyang gigamit sa verse 37 nga ningon siya, what you sow, you do not sow that body that shall be but mere grain. Sa ito pa, usa lang kalugas. Kanang imong lawas, sama sa usa kalugas. Ug niya sa verse 38 ningon siya, but God gives it a body as He pleases, and to its seeds its own body. So nabago ang pulong na himong seed. Ang grain, lugas. Ang lugas gani, lugas sa liso, di ba? O niya, yun siya, seed. Sa ato, sa Binisaya, atong tuktuo, pareha na. Pero kung ay mong tanawon sa original nga pinulungan sa Greek, kaning grain, o kaning gingon din nga lusok sa huwit, grain, liso. Ang buti pa sa liso. Ug ang sa verse 38 pag-ingon niya nga God gives it a body as He pleases, and to each seed its own body. Sa Griko nga pinulungan sa Greek, kani nga seed, kung imong basahon, sperma. Di modo kung ato yung sabtunog maayo, kani nga seed, binhi. Muhingong gatag binhi, ang uban nga kahulugan ana means imong kaliwat. Tanawa ra gud ang giingon ni Apostle Paul sa Galatians chapter chapter 3 verse 29. Pareha ang yapon nga pulong ay ang gigamit nga seed. Nga niingon sa verse 29 Galatians chapter 3, if you be in Christ, then you are Abraham's seed. Kana nga seed ang buti pasabot ana binhi ka ni Abraham sa kaliwatan ka ni Abraham. Kaliwat ni Abraham. So ang pulong
ang kahulugan sa ato ko Binisaya kumingon tag liso seed mangyapon, pero binhi seed mangyapon. Pero ang buti pasabot ini nga seed kaliwat. Now nigamit si Apostol Paul aron makasabot ang iyang gitudluan o scientific nga mga term nga grain o seed sa ato pa kamao siya sa botany mo yung katag botanical sa ato pa naghisgot o pagtuon may tungod sa tanom. Sa tanom doon ay liso itanom. O niya naghisgot ba siya og biology, naghisgot o kinabuhi kaning seed nag-refers kani sa pag-study nimo og biology seed kaliwat. Muna nga ang term sa Greek is sperma. Diha kuhaan nato ang term sa atong pag-eskwela ang sperm, ang binhi sa lalaki sperm. Nakuha ninyo? Okay? So, muna hanto ninyo sa mausad gihapon ang mahinabo matud pa sa verse unback na sa verse 42. So also is the resurrection of the dead. The body is sown in corruption, it is raised in incorruption. Sa ito pa, yun ana ang sama sa nagpugas ka o liso sa yuta, kanya madunot ka tong liso, pero mutubo ang bagong bagong tanom. Niya mo na yung pasawot sa verse 42 nga, so also is the resurrection of the dead, the body is sown in corruption, di ba kaning atong lawas, ilubong man kung mamatay haron madunot, and it raised in incorruption. Ingon ana nga mo ibanhawon kini nga dili na madunot. So, it is sown in dishonor, it is raised in glory. Gitisok kini o gilubong kini nga walay honor, walay way honor, it is raised in glory apan gibanhaw kini nga mahimayaon. It is sown in weakness, sa ato pagi gilubong kini o gitanong gitisok kini sa kahuyang, it is raised in power. Sa diha mabanhaw siya gamhanan. It is sown natural body, verse 44, it is sown in natural body, it is raised in spiritual body. Iyang giklaro pag-ingon that there is a natural body and there is a spiritual body. Anita mutanaw sa kining giingon ni San Pablo nga there is a natural body and there is a spiritual body. Gani si Ginoo sa Kristo nag-isgot siya may tungod sa iyang kaugalingon, iyang nanudlo siya sa iyang mga disciple sa John chapter 12 verse 24. Ingon siya diha sa John chapter 12 24. Naghisgot sa iyang kaugalingong lawas, matud pa niya, John 12, verse 24. Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat, sa ato pa, ang usa ka lusok o liso sa trigo, fall into the ground and dies, malaglag sa yuta, pag mamatay, it remains alone. Magpabilin nga maor lang siya, but if it dies, pero kung mamatay na kini, it produce much grain. So himo kani mamunga kini og daghan pa nga liso.
So naghisgot siya sa iyang kaugalingong lawas. Kani kay sa verse 25 ningon siya, he who loves me, his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. So, yun ana nga ang iyang tulo ni Apostol Paul sama sa gingon ni Ginoong sa Kristo nga kini atong lawas mo'y atong pinaka binhi o pinaka liso nga atong itanom haron inig kabanhaw bag-o na nga lawas. Doon ay gitawag o natural nga body. Ang atong natural nga body, di ba? Kita mo bati ba o kung si atong sa atong mga palibot, kung sa atong may kapan, kung sa atong makitaan, kung sa atong masimhutan, mubati. Muna'y natural ato nga lawas. Si dihang si Ginoo sa Kristo na banhaw, sa dihang nagpakita siya sa iyang mga apostoles, nangalisang ang iyang mga apostoles, umatod pa nila, nakakita sila o kalag, o multo o espirito. Tingo si Ginoo sa Kristo nga kining ang espiritu walay unod o walay dugo. So makitaan siya pero espiritu nga lawas. Muna nga doon ay gingon natural body sa ato pa ganin ingon si Ginoong sa Kristo sa Hebrews gani ba itong nga ningon siya nga flesh and blood cannot enter the kingdom of God. So kining atong natural nga lawas dili ni makasulod sa gingarian sa Dios. Pero naigiandang ang Ginoo nga spiritual body. Sa ini kabanhaw nato ilisan ta og bag-o nga lawas. Nga ang lawas nga dili madunot og dili na mubati o kapait. So ang imo na lang tanan gibati ga spirituhanon nga butang walay corruption, walay daotan. So himaya, puro himaya ang mabati sa imong spiritual nga body. Pero da pala po gyapoy body. Kaya gani pagkabanhaw ni Ginoo sa Kristo, kung imog yung susyon, mabasa nimo sa Bible, nangayo pagani sa sugbaon. Nangayo siya pagkaon, gingnan niya yung mga disciple nga, kaya mga mangisda man ang iyang mga disciple, matuturo niya, dadaan niyo kuha. Kanya pag kakita nila nga, si Ginoong Hesus diha sa baybayon, doon na iyang sinugba. Di modo, doon na siya, ang spiritual body, mukhaon paghapon. Pero dili na corrupted nga mga pagkaon. Walay corrupt. Ang atong spiritual body, di na mo bati o mga corrupt nga mga butang. Di modo, mahimayaon nga body. May himaya, walay sakit, walay basta ningon si Apostol Paul nga there is a spiritual body. Muna atong kita gilauman nga kung pananglit mahuman kita niining kalibutan adun na tay bag-ong lawas nga di na mo bati o kasakit, di na mo bati o kapait. Ngayon, padayon pa nato ni tapuson na lang nato ni kay gamay naman lang ni. Okay, gilaktod-laktod mo nato ni. Ningon siya sa verse 50, tanaw ra god. Sa verse 50. Now this I say, ningon si San Pablo, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God.
nor does corruption inherit incorruption. So wala na corruption, wala na di na mubati og sakit, di na mubati og mga kapait, o kung sa diya kundi himayaon nga lawas. Unya, tanawa sa verse 51, padayon og basa ningon, behold, I tell you a mystery. Sultian ta kamo og tinago nga butang mystery. We shall not all sleep, kanang sleep diha, ambot pasabot, dili tatanan mga matay. But we shall all be changed. Mabag-o lang, mausab. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall all be changed. For this corruption must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Dili na mamatay nga lawas. Immortal na. Sumuna lingo si Apostol Paul, kung wa mo kasabutan pagka alaot minyo ng mga Kristohanon, kaya ang inyong paglaom, dinhilang ni ining kalibutana, nga puros lang ni temporaryo, puros lang lumalabay. Muna ningon si San Pablo, gali sa Thessalonian, nga balik sa itong Ginoo, kaya ugato pag inipatason nga pagtuon, doon ay stage kung kanos wa takibalo nga dunay mag-una nga mabanhaw unya na ay kadto mabanhaw gani og basaw na ang Bible ang una yung mabanhaw ang mga Kristohanon inigbalik sa atong Ginoong sa Kristo inig sound na sa trompeta kay mga Kristohanon ra may makanuog ni ana nga trompeta ug unya kita iyang i-rapture, iyatang magsugat tang ato sa kalangitan. Unya pagkahuman nato sa rapture, dunay panahon nga kumbira dito sa langit, sa diing ta nagsugat ni Ginoo sa Kristo, ug unya pagkahuman na uban ta niya nga multugpan ining kalibutan na haron maghari sa 1,000 years. Nagtawag og millennium. Pagkahuman na nga millennium, mo na nay last nga paghukom, katapos sa paghukom, hukman na sa Dios ang tanan nga nalubong, nga nangamatay, o kana nga paghukom na sa tanang mga dili matinuohon. Nya gani ang saad ni Ginoo sa Kristo nga maghari siya nining kalibutan for 1,000 years o banta sa paghari niya. Di ba mayong maka-comfort gani. So wala gila tay wala naton ni mahusay o maayo ang kuan ka makalugar lagi tao nga atong ihanay maayo makita nato nga balik sa tong Ginoo sa Kristo, balikan ta niya, uyuban ta niya sa iyang himaya nga walay katapusan. So, muna nga usbon ko kung ang atong paglaom ni ining kalibutana lamang o wala tay dakong pagsabot mahitungod sa pagkabanhaw nga antawa banhaw. Sa panahon ni San Pablo, nangandoy na siya nga sa iyang panahon, kaningon siya, kita nga mga habilin, dili ta mabiyaan sa mga gibanhaw nga mga patay, harong pagsugat sa Ginoo. Kita inatwikling uban ay nga siya mausab ang atong lawas. Di mo do dili tanan mga tao nga matay. Busa kung atong gihunaon mas kung Kristohanon ta, magtutuo ta kang Ginoo sa Kristo, gidawat ato sa atong kasing-kasing. Kung mubalik siya karon, praise the Lord, di na tumagi kamatayon, igo lang bayluan ang atong lawas, then sugat na tanin.
So angay ba dahil mahadlok sa mga butangan ni aning kalibutan nga puros naman temporaryo, ang atong tanawon ang walay katapusan, walay masali ang atong gitanaw ang kinabuhi hangtod sa kahangturan nga uban ang Dios. Muna atong gilauman nga mubalik dahil ang Ginoong si Kristo haron mag-uban na kita niya hangtod santo. Kita nga mga nagtuo kaniya, kita nga nidawat kang Ginoong si Kristo. Muna ningon siya nga ang mayong balita, ang gospel nga si Ginoong si Kristo namatay, gilubong, o nabanhaw, unya ningon si San Pablo, nga kung imong gituuhan nga si Ginoong Hesukristo, may imong Ginoo, unya tuo ka nga gibanhaw sa gikan sa mga minatay, nang kita maluwas. Sa ato pa, kaluwasan, dili na tahukman, wala na silot, unya inikamatay, unya nato, o gani sa pagbalik niya nga buhi pata, makaangkong kita glawas, nga mahimayaon. Amen. Hallelujah. So, kung una-unaon yun, kaning, di man taangay mahadlok, aning COVID, nag-iiskadukan sa mga tao, sa tibok kalibutan, ang atong angay nga pamalandungan, nga ang Ginoo mubalik dayon, pero dili ta magantos kining kalibutan na. Kay dili dinhi ang atong paglaom. Ang paglaom nato mabalik ang atong Ginoong Hesukristo unya mabanhaw ang katong mga nangamatay nga iya ni Kristo Jesus na kita nga nangabuhi pa baguhon ng atong lawas unya mauban na kita sa Ginoo sa iyang gingarian. Amen. So kutob lang dinhi o daghang salamat sa inyong pagpaminaw.